Nababahala ang ilang eksperto sa dumaraming bilang ng kabataang na biktima ng cyber harassment nitong pandemya. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, halos 300 sari-saring cybercrime complaints ang kanilang natatanggap kada linggo. Araw sa inyong lahat, narito kami ang ika-4 na pangkat upang maghatid ng video campaign tungkol sa cyberbullying. Ako nga pala si Makabenta Micaela Joy B. At ako nga pala si Paul Vincent Tadipa. At ako naman si Alexis Dagalea. At ako naman si Ginard Makabenta. Sa makabagong panahon kung saan laganap ang paggamit ng teknolohiya, isang uri ng pambubuli ang nabigyang daan nito. Ang cyberbullying o ang pambubuli sa kapwa gamit ang makabagong teknolohiya. Ang ilang halimbawa nito ay ang pagpapadala ng mensahe ng pananakot, pagbabanta o pagtataglay ng masasamang salita sa text o email, pagpapalaganap ng mga nakakasirang usap-usapan, larawan, video at iba pa sa email at sa social media, pangbabash o pagpo-post ng mga nakakasira sa kapwa-tao. Paggawa ng mga pekeng account na may layuning mapasama ang mga isang tao, pag-hack ng account at iba pa upang magamit ang personal na account. Isang tao nang walang pagsang-ayon sa mga paninira sa may-ari nito at iba pa. Paano naiiba ang cyberbullying sa harapang pambubuli? Napakalaking tulong ang maibibigay ng cellphone, tablet, computer at internet sa tao. Ang social media ay isa rin sa malaking biyaya lalo na kung pag-ugnayan sa malalayong kapamilya o kaibigan. Ang internet ay isa sa pinakamahalagang kagamitan sa ika-21 siglo sapagkat sa pamamagitan nito lumiliit ang mundo at nakakatulong ito sa mga bagay na mahalaga sa buhay tulad ng pag-apply ng trabaho, paggawa ng transaksyon sa bangko kahit ikaw ay nasa bahay lamang ay hindi mo na kailangan lumabas. Tanda, papadali rin ng internet ang paggawa ng iba't ibang krimen, nanloloko sa kapwa at paggawa ng maraming hindi mabuting bagay tulad ng cyberbullying. Para sa isang biktima, mas mahihirapan at mas matindi ang cyberbullying kaysa sa harapang pambubuli. Ang harapang pambubuli ay nangyayari sa isang lugar at isang panahon. Kapag hindi magkaharap ang bully at ang biktima ay walang pambubuli na nagaganap. Samantala, ang cyberbullying ay pwede mangyari 24/7. Sitwasyon ng cyberbullying sa Pilipinas ayon sa ulat ng Google Trend ang ika-4 sa mga bansa sa buong mundo kung saan may pinakamaraming naganap ng impormasyon tungkol sa cyberbullying noong 2013 ay isa itong indikasyon ng isyong ng cyberbullying isa lang related sa ating bansa bagamat sa kasalukuyan ay wala pang Ang maaaring gawin ng taong nakaranas nito tulad ng harapang pambubuli ang cyberbullying ay may magiging epekto din sa buhay at pagkatao ng biktima kaya ipinapayo ng eksperte na huwag manahimik ang sino mang maranas ng ganitong pangyayari sa buhay. Laging kuna ng espensya ang mga kaminsahing at isip para sa gumagamit bilang ebidensya o katibayan sa ginagawa ng pambubuli. Paalam sa mga pamilya at ang mga pangyayari o pang-atake. I-report sa autoridad tulad ng guro o guidance counselor kung sa paralan ito nangyari o sa Human Resources
is kung sa pambubuli ay nangyayari sa trabaho. Narito ang ilan sa mga epekto ng cyberbullying. Isa na rito ay ang pakakaranas ng mga sintomas ng depresyon. Ang sugat sa emosyon ay mas malala sa inanasugat. Gaya lamang ng pakakaranas ng matinding kalungkutan. Ang tao ay nawawalan ng gana sa sarili at parang nawawalan siya ng focus sa kanyang sarili. Pagliban sa pagpasok sa klase, sa paraang ito, ang taong nabubuli na lamang ay umiiwas upang hindi niya ito naranasan at malamasa kahit anong oras. Pagpinuting alak o paggamit ang pinagbabaw nito. Sa paraang ito, ginagawa ito ng taong biktima ng cyberbullying na nakakalimutan siya sa ginawa ng tao sa kanya. Kaya marami mga nakakaranas ng cyberbullying na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot upang makalimot siya sa kalungkutan at hindi niya ito inisip para sa May pag-asa ba ang nakabangon mula sa cyberbullying? Pagiging biktima ng dito ay hindi katapusan ng mundo. Maraming biktima ang nagtagumpay malampasan ang ganitong kalagayan. Sa sarili nilang pagsisikap, matibay na pananalig sa Diyos at tulong ng mga taong nagmamalasakit upang sila ay muling makabangon mula sa masakit na karanasan.